Magandang araw, Pilipinas! At isang mapagpalang tanghali rin sa ating mga Novo Ecijano at sa lahat po ng mga nanonood sa loob at labas ng ating lalawigan at maging sa iba't ibang panig po ng mundo. Ako po ang inyong kaibigan Shane Tolentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Gabo Pipiccio. At makakasama rin po natin ngayong araw si Carmel. Magandang tanghali sa iyo, Carmel. Magandang tanghali rin sa iyo, Miss Shane, at sa ating mga viewers. Ako po si Carmel Joy Miguel, ang inyong makakasama ngayong araw. Ang programang ito ay patuloy po nating ginagawang mas interesante sa paghahatid ng mahahalagang impormasyon at balita kasama ang buong puwersa ng TV48 tuwing Miyerkules at Biyernes alas 12 ng tanghali. At bago nga tayo tumungo, Carmel, sa ating balitang unang sigaw. Yan. Bago po tayo magbalitang unang sigaw, sa bawat taon, mahalagang bahagi ng pananampalataya ng maraming Pilipino ang paggunita ng Semana Santa. Papalapit na po ito, mga kaibigan. Ito po ang panahon ng pagpipilay, sakripisyo at pag-alala sa paghihirap at muling pagkabuhay po ni Jesus. Ngunit sa kabila ng tradisyon, paano nga ba ito ginuginita ng mga Pilipino sa kasalukuyan? Alamin natin ang iba't ibang pananaw at karanasan ng ating mga kababayan dito lamang sa ating segment na Kalye Survey. Boses ng mamamayan, Bilang estudyante, iba't ibang opinyon ng taong bayan. Ang gusto ko talagang Ating alamin sa Kalye Survey. Siyempre, ginagalang natin yung mga karapatan ng bawat simbahan, di ba? Una-una, yung pakikipagsalamuha sa mga kapwa natin, sa tao na dapat humingi tayo ng sa Panginoon para na sa ganun, tulungan tayo. Nagsisimba po tapos nagpa-family bonding din po. At minsan po outing po kami sa dagat, ganun po. dahil nagpapakain po kami sa pabata po. Saka nag-outing din po, tumalab sa sa bahay lang po, nanonood-nood lang po ng pinapalabas sa TV po. Kuminsan lang po, kapag po nagaya po yung family po. Kasi po ngayon, trabaho po si Papa po. So, dalawa lang po kami ng kapatid ko sa bahay po. sa mga beach po, mga ganun. Tapos nag-outing po kasi naman nung nakaraan sa nagbulakan po kami. Sa prosesyon, tapos pagbasa-basa po araw-araw. Pagbasa ng Yung sa libro po, pasyon. Mabasa ka pasyon? hindi po, pero nandun po ako nakikinig. Bakit? Nag-serve po sa simbahan yung magulang ko. Nagaan na po kami, minsan po nagsi-swimming. Tapos yun po yung ginagawa namin. Pag Holy Week po. Tapos pag may mga procession po, nanonood po. Yung hindi po pagkain ng mga dugo po, ganun po. Mga karne po. Bakit? Kasi po party na rin po yan ng yung kay Jesus po. Nagkukan po, like para sumasama po sa daan ng cross po. Nagpipili din. Yes po. Yung naglalakad po ng kilometro po. Ganun po. Tapos like parang nagsaserve po sa simbahan. Yung Bakit? Kwan po. Ginagampanan ko lang po yung tungkulin ko po bilang kwan po. Hindi po alagad ng Diyos. Siguro sabihin po natin. Kasi yung alagad po ng Diyos parang napakataas po Kasi para sa akin po, kinoconsider ko po yung sarili ko na ay alipin ng Diyos. Yun lang po. Boses ng mamamayan, Gusto ko sana yung bilang estudyante. iba't ibang opinyon ng taong bayan. Ang gusto ko talagang Ating alamin sa Kalye Survey. Ating narinig ang kanilang mga opinyon, ang kanilang mga mensahe o opinyon dito kung paano nga pa nila Semana Santa. Pero ikaw ba, Carmel? Sa'yo, paano ba ginugunita ang Semana Santa? Kasi, ano na yan, next week na no? Yes po. So during Holy Week po, nagsasagawa rin po ng pag-aayuno or sacrifice po katulad na lang po ng hindi pagkain nga po ng mga karne, ganyan. Tapos
May time din po na nagbibisita iglesia rin po kami na ayun po, bukod po sa nakakapag-libot is nagkakaroon din po ng nakakapagdasal at nakakapag-reflect sa pagbisita po sa mga simbahan. Kumbaga, pagpapalalim ito ng pananampalataya natin sa Panginoon. At nina nga, sinabi, may narinig ako yung parang nasa bahay lang, nanonood, parang bakasyon. So, hindi lamang ito bakasyon. Kumbaga, ito yung pagninilay natin sa mga sakripisyo na inialay po sa atin ng ating Panginoon. Tama ka dyan, Carmel, ito yung pagre-reflect. Ika nga, sa mga nangyari. So, mandyan yung bisita ng iglesia, yung prosesyon, pagka Biyernes Santo, panahon ng palaspas, di ba? Sa lubong, sa muling pagkabuhay ni Jesus. So, yan na may mga pwede po natin puntahan o mag-reflect tayo sa parating po na Semana Santa. Yan po ang ating topic for today sa ating Kalya Survey. Huwag po kayo namang BBQ dahil susunod naman po ang ating balitang unang. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Big Show kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang unang sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, DepEd pinatiko sa mataas na bullying. Magulang, posibleng parusahan. At sa ating regional news, kauna-unahang AITA Medical Technologies ipinagmamalaki ng Pampanga. Balitang lokal, abot kayang private resort sa Cabanatuan City, patok sa family gatherings at espesyal na okasyon. Samantala sa Bantay Krimen, babala sensitibong balita. 8 menor de edad na iligtas ng PNP Anti-Cybercrime Group na naimpluwensyahan ng marahas na online content. At para naman po sa ating viral news, batang 3 taong gulang nag-uwi ng medalya sa gymnastics competition. At sa ating weather update, hanging amihan patuloy na nakakaapekto sa Luzon at Kabisayaan. At sa ating trivia, kakaibang diskarte ng giraffe kontra bagyo, alamin po natin mamaya. At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. DepEd, binatiko sa mataas sa bullying. Magulang, posibleng parusahan. DepEd bullying ang muling naging sentro ng diskusyon sa Senado matapos patipusin ang mataas na kaso nito sa mga paaralan. Kasabay nito, tinalakay ang posibilidad na patawan ng parusa ang mga magulang ng mga batang sangkot sa pambubuli. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Communication, ikinit ni Senator Raffy Tulfo na nakakabahala ang sitwasyon. Anya, nananatiling mataas ang kaso kahit may umiiral na Anti-Bullying Act of 2013. Binanggit din niya ang ilang seryosong insidente na may matinding epekto sa mga estudyante. Samantala, sinabi naman po ni Senator Bam Aquino na kailangan palakasin ang preventive measures. Dagdag pa niya, dapat mas mabilis ang aksyon ng mga paaralan sa ganitong kaso. Binigyan din ang mahalagang papel ng mga magulang. Ayon sa datos ng EDCOM2, laganap pa rin ang bullying sa bansa. Halos 63% ng mga grade 5 students ang nakararanas nito lingguhan. Bukod dito, may epekto ito sa academic performance ng mga mag-aaral. Halimbawa, mas mababa ang score sa math at science ng mga batang madalas mabiktima. Dahil dito, itinuturing ang bullying bilang isa sa mga dahilan ng learning crisis sa bansa. Gayunpaman, may kakulangan sa guidance counselors sa mga paaralan. Sa kasalukuyan, malaking porsyento ng mga posisyon ang hindi pa napupunan
Dahil dito, nahihirapan ang mga paaralan na agad tugunan ang mga kaso. Sa gitna ng issue, lumutang ang panukalang papanagutin ang mga magulang ng bully. Isa sa mga mungkahi ang community service sa loob ng paaralan. Layunin nitong palakasin ang disiplina sa loob ng pamilya. Ayon pa kay Tulfo, hindi dapat maging reactionary ang sistema. Sa halip, dapat agad kumilos ang mga paaralan at otoridad. Kabilang na nga po dito ang agarang pakikipag-ugnayan sa mga magulang. Sa panig naman po ng DepEd, sinabi ng ahensya na pinalalakas sila ang kanilang mga programa. Kabilang na nga po dito ang pagkikayat sa mga estudyante na magsumbong at makialam sa insidente. Tinatawag itong pagiging upstander, imbes na tahimik na bystander lamang. Sa huli, patuloy pang nire-review ng mga mambabatas ang umiiral na batas. Layunin nitong masigurong epektibo ang mga hakbang laban sa problema ng bullying sa bansa. At sa ating regional news, kauna-unahang AITA Medical Technologist ipinagmamalaki ng Pampanga. Kinilala si Roland Popatco Jr. na tubong porak bilang kauna-unahang AITA Medical Technologist sa buong lalawigan ng Pampanga. Dahil sa kanyang pagsisikap, napatunayan niya na hindi hadlang ang pinagmulan sa pag-abot ng pangarap. Siya ay nagtapos sa College of Our Lady of Mount Carmel sa tulong ng lokal na pamahalaan. Bilang isang scholar, malaki ang naitulong ng Educational Financial Assistance Program o EPAF sa kanyang pag-aaral. Bukod sa libreng tuition at dormitoryo, nakatanggap din siya ng 10,000 pesos allowance kada semestre mula sa Kapitolyo. Layunin ng EPAF na bigyan ng magandang kinabukasan ang mga kabataan sa pamamagitan ng abot-kaya at dekalidad na edukasyon. Dahil dito, mas nakapagtutok si Popatco sa kanyang pag-aaral nang hindi na inaalala ang mga gastusin sa eskwelahan. Kaya ang tagumpay ng kauna-unahang AITA Medical Technologist ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng mga kabataang katutubo. Sa kasalukuyan, mayroon ng mahigit 1,000 AITA scholars sa high school at kolehiyo sa buong probinsya ng Pampanga. Hindi dito nagtatapos ang pangarap ni Popatco dahil nais pa niyang magpatuloy para maging isang ganap na doktor. Nais niyang maglingkod sa mga liblib na lugar upang makatulong sa kalusugan ng kanyang mga kapwa katutubo sa upland areas. Samantala, sa balitang lokal, abot kayang private resort dito sa Cabanatuan City. Patok sa family gatherings at espesyal na okasyon. Isisigaw sa report ni Elsa Navalio. Patuloy na dinarayo ng mga pamilya at magkakaibigan sa Cabanatuan City ang Casa de Claro Private Resort and Events Place dahil sa malinis nitong pasilidad at abot kayang venue para sa iba't ibang pagtitipon. Tampok sa resort ang hiwalay na kiddie at adult swimming pool na maaaring magamit ng mga bisita sa loob ng 10 oras na stay mula 9 a.m. hanggang 7 p.m. Mayroon din itong function hall, video okay, mga mesa at upuan, pati barbecue griller na maaaring gamitin sa mga salo-salo at selebrasyon. Ayon kay Myra De Claro, may-ari ng Casa de Claro Private Resort and Events Place, layunin nilang magbigay ng komportable at pribadong lugar para sa mga birthday parties, reunions, baptismal at iba pang espesyal na okasyon. Pinapayagan din ang mga kliyente na magdala ng sarili nilang catering provider dahil venue rental lamang ang inaalok ng resort. Nagsisimula sa 4,000 pesos ang rental rate para sa mga family gatherings na hanggang 30 katao tuwing weekdays. Sa mga gusto pong magpabook sa amin, pwede nyo po kaming kontakin sa aming mga mobile number sa 0908-904-6403. Or pwede nyo rin po kaming kontakin sa page namin, hanapin nyo lang po yung Casa de Claro Private Resort. Para di na po kayo lumabas, meron po din kaming convenience store dito sa resort, which is mura naman po yung paninda namin, presyong baryo lang po. Dahil sa kombinasyon ng maayos na pasilidad at praktikal na presyo, patuloy itong tinatangkilik ng mga naghahanap ng pribadong lugar para sa kanilang mga pagdiriwang. Summer is waving po, mag-visit na po kayo dito at magpabook. We are open 12 hours dun sa store namin. So pwede sila magpabook, mag-visit anytime. Dito po kami located kami sa Purok 6, San Jose Sur, Cabanatuan City.
kasama si Jeremy Ramos, Jeff Gonzalez at Smiles Picron III, Elsa Navallo, para sa Balitang Unang Sigaw. Bantay Krimen, babala po sa mga manonood, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. 8 minor de edad na iligtas ng PNP Anti-Cybercrime Group na naimpluwensyahan ng marahas na online content. Nailigtas ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 8 minor de edad na naimpluwensyahan umano ng mararahas na content sa online platforms. Ayon kay ACG Director Brigadier General Wilson Asueta, ang mga kabataan ay pawang nasa edad na 15. Samantala, 7 sa kanila ay mula Laguna, habang ang isa pa ay mula naman sa Marikina City. Sa investigasyon, nakita ang indikasyon ng planong pagsunog ng isang paaralan. Bukod dito, may posibilidad din umano ng pagtitil ng buhay kung hindi agad naagapan. Gayunman, mabilis na kumilos ang mga otoridad bago pa makakuha ng armas ang mga kabataan. Dahil dito, agad isinagawa ang rescue operation sa tulong ng mga magulang at guro. Kasama rin sa operasyon ng mga barangay officials at social workers. Pagkatapos nito, isinailalim ang mga minor de edad sa intervention at counseling. Sa paunang investigasyon na pag-alamang nagsimula ang kanilang pakikipag-ugnayan sa online gaming platforms. Kalaunan, nakipag-usap sila sa mga hindi kilalang individual sa internet. Dahil dito, naudyok umano silang manood ng mararahas na content online. Ayon sa pulisya, maaaring nakaapekto ito sa kanilang pag-iisip at asal. Kaya muling nagpaalala ang PNP Anti-Cybercrime Group sa mga magulang. Hinihikayat nila ang mga ito na bantayan ang online activities ng kanilang mga anak. Bukod dito, dapat ding gabayan ang mga kabataan sa paggamit ng internet. At sa ating viral news, batang 3 taong gulang nag-uwi ng medalya sa gymnastics competition. Isisigaw ni Jovelyn Astrero. Isang 3-year-old gymnast ang nagpakitang gilas matapos makuha ang podium finish sa isang gymnastics competition sa Pilipinas. Si Gavin, 3 taong gulang lamang, ay nakasungkit ng ilang medalya sa MAG Level 1 Open Age category sa ginanap na Philippine Cup Gymnastics Competition noong March 14. Ayon sa post ng kanyang mga magulang, bagamat maikli ang panahon ng kanyang paghahanda, nagbunga ang kanyang tiyaga at determinasyon. Nagsimula lamang umano ang kanyang body conditioning noong Enero, samantala noong Pebrero ay nagsimula ang mas seryosong paghahanda. Gayunman, hindi pa araw-araw ang kanyang training noon. Sa kabila ng limitadong oras ng preparasyon, nagawa niyang makumpleto ang lahat ng routine sa kompetisyon. Gayunpaman, hindi naging madali ang araw ng kompetisyon para sa bata. Pagdating sa venue, masaya pa si Gavin kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ng oras na ng warm-up kasama ang mga coach, bigla siyang nagkaroon ng separation anxiety. Dahil dito, kinailangan pa ng tulong ng isang guard upang makapasok ang kanyang ina sa warm-up area at pakalmahin siya. Unti-unti siyang naging maayos matapos makasama muli ang kanyang mga coach at makipaglaro sa ibang bata. Sa tulong ng kanyang teammates at mga bagong kaibigan mula sa ibang team, nagkaroon siya ng kumpiyansa upang ipagpatuloy ang laban. Kalaunan natapos ni Gavin ang lahat ng kanyang routine sa kompetisyon. Sa pagtatapos ng event, nakakuha siya ng mga sumusunod na medalya sa MAG Level 1 Open Age category. Vault Silver Medal, Bars Bronze Medal, Floor Bronze Medal, Pommel Bronze Medal. Ayon sa kanyang pamilya, hindi lamang medalya ang tunay na tagumpay ng bata. Higit na mahalaga ang kanyang lakas ng loob na magpatuloy kahit natatakot. Samantala, nagpasalamat din ng pamilya sa mga coach na sina Coach Aris C. Aureliosa, Coach Alexis Apuyan, Coach James at Coach Micah. Malaki umano ang naging papel nila sa paghubog sa batang atleta. Nagpasalamat din sila sa mga organisasyong tumulong sa programa, kabilang ang Japan Cultural Grassroots Project at Club Gymnastic Capacity Incorporated. Kasama din sa kanilang pinasalamatan ng Milo Philippines na sumuporta sa event.
Sa huli, ipinahayag ng pamilya na ang pinakamahalagang panalo ay ang tapang ng bata na lumaban at maniwala sa kanyang kakayahan. Hindi lang dahil nanalo ka, kundi dahil lumaban ka, ayon sa mensahe ng kanyang mga magulang. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw. At sa ating weather update, hanging amihan patuloy na nakakaapekto sa Luzon at Kabisayaan. Ihahatid po sa atin mula sa Pag-asa CLSU Complex Station, Sir Roger Manuel. Magandang tanghali sa mga manonood ng TV48. Narito naman ang latest weather update mula sa Pag-asa. Ang northeast monsoon ang nakakaapekto ngayon sa may Luzon at Kabisayaan, kung kaya't inaasahang ang mga lugar ng Batanes, Cagayan Islands ay makakaranas ng maulap na papawirin, dulot pa rin ng hanging amihan. Merong mga kalat-kalat na mga pagulan. Samantalang sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon, kasama na ang Nueva Ecija at Cagayan Valley ay inaasahang makakaranas ng katamtamang lagay ng panahon. May bahagyang pag-uulap ng papawirin sa dakong hapon. Meron ding mga kalat-kalat na mahihinang mga pagulan, dulot pa rin ng hanging amihan. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, inaasahang makakaranas ng magandang lagay ng panahon. Kung merong mga pagulan, ito ay maliit lamang ang posibilidad dulot ng mga localized thunderstorm. Patuloy ang obserbasyon ng Pag-asa sa heat index at magpapalabas ng mga kaukulang advisory upang maging gabay natin sa pagtugon sa mainit na panahon. Nasa transition period na tayo ng hanging amihan, kung kaya't nakakaranas pa rin tayo ng malalamig na umaga. Gayunpaman, inaasahang sa mga susunod na araw ay pagtuluyang nawala ang hanging amihan, ay idideklara na ng Pag-asa ang pagsisimula ng summer season. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa CLSU para sa TV48, Roger Manuel, direktang nag-uulat. At sa ating trivia, kakaibang diskarte ng giraffe kontra bagyo, alamin, isisigaw ni Abigail Tumadir. Kapag iniisip natin ang bagyo, madalas na pumapasok sa isip natin ang pagiging curious at pagkabahala sa mga hayop na naghahanap ng pagtataguan upang maging ligtas. Alam mo ba na may isang hayop na hindi naghahanap ng masisilungan at matatag na sinusuong at kinakaharap ang masamang panahon? Ayon sa wildlife report ni Gurpreet Singh, ito ay walang iba kundi ang mga giraffe na siyang nananatiling nakatayo sa malawak na savanna kahit malakas ang ulan, hangin at kumukulog. Bilang proteksyon sa thunderstorm, lumalayo lamang sila sa isa't isa. Bagamat ang tangkad nila ang dahilan kung bakit exposed o target sila ng kidlat, mas mataas pa rin ang peligro o tsansang tamaan sila pag magkakadikit dahil sa ground current o static electricity pag ang kidlat ay direktang tumama sa lupa. At upang makapag-conserve ng enerhiya, nire-reduce nila ang kanilang mga aktibidad. Mas pinipili nilang tumigil at maghintay na lumipas ito, tsaka lamang sila gagalaw kapag malakas ang hangin upang iikot o e-angulo ang katawan para maging aerodynamic at hindi matumba kahit malakas ang ulan at hangin. O diba? Ang galing! Ako si Abigail Pilayan, CLSU Student Intern para sa Balitang Unang Sigaw. At ngayon naman ay tayo magbabasa ng ating mga komento, mensahe mula po sa ating mga taga-subaybay. Unahin na nga natin ang mensahe mula kay SH Mateo. Sayang hindi nakuha yung mystery box worth 10K. Hila na lang ulit next time. About saan itong mensahe? Yan po ay yung sa... yung sa balde po na natanggap ng mga nasunugan. Ayun yung nasunugan po.
sa QC na nagrereklamo po sa natanggap nilang ayuda dahil yung balde po is meron po siyang mga delata tapos sa ilalim po is may karton. So parang pangpadagdag lang po yung karton pero ang totoong laman is kakaunti lamang po. So napakomento po siya na parang expectation versus reality po ang nangyari. Pero kahit ngayon man na yung laman, kung ano man yung laman ng nasa balde o plastic man yan, dapat ipagpasalamat natin kung ano man ang mga biyaya na ating natatanggap. Kaunti man, marami man, o ano man, dapat yung blessing na yon dapat natin ipagpasalamat. At meron pa bang mensahe tayo mula kay... Yan, mula naman po kay Deng Evangelista. Dapat lang, grabe ang epekto ng bullying sa mga biktima nito. Ihahalimbawa ko na yung anak ko na biktima ng pambubuli. Sinira ng batang ng bully yung self-confidence ng anak ko. Nagkaroon ng social anxiety to the point na ayaw na lumabas ng bahay at ayaw nang mag-aral. There were times na umiiyak na lang bigla. Sobrang hirap at sakit sa mga magulang na makita yung anak mo na magkaganon. Ang hirap ng sitwasyon din ng mga bata na kapag nabubuli. Oo, Carmel. Tama po. At yun nga rin po, meron din pong mga nagkomento dito po sa post na to na sana po sa bahay pa lang po, isturuan na po natin ng mga bata na mali po ang mangbuli ng kapwa. Ayan, ang komento naman po galing kay Maricel Moreno. Sana sa buong bansa, mula presidente hanggang pinakamababang kawani ng gobyerno. Ito naman po ay patungkol sa surprise drug test sa Bataan na kung saan may mga kawani nga po na nagpositibo at posible umanong matanggal sa kanilang serbisyo sa publiko. Ayan po ang hiling ni Ate Maricel na sana nga po ay mapatupad dito sa buong bansa dahil no choice po, dahil surprise eh. So, di po talaga makakapag-excuse ang kung sino man na ayaw magpa-drug test. Actually, kinakailangan talaga kasi na ang lahat ng mga kawani ng gobyerno malinis. Ika nga, di ba? So, itong surprise drug test, saan lugar to? Sa Limay, Bataan po. Sa may Bataan, merong ilang mga kawani ang nagpositibo dito. So, ang request ni Ate Maricel, buong bansa sana, mula presidente, hanggang sa pinakamababang kawani ng gobyerno. Maraming salamat, Ate Maricel, sa iyong mensahe. Mula naman kay Chris. Go. Mula naman po kay Crispina Angeles de la Cruz. Maraming salamat po. Isa ang asawa ko sa naalisan ng bukol. God bless us all. Pagpatuloy niyo po ang inyong magandang gawain. Itong surgical caravan ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamumuno pa rin po ng ating Governor Oy Matias-Umalian Vice Governor Kuya Lemon Umali ay patuloy po na umiikot sa bawat ospital na nasasakupan ng ating pamahalaang panlalawigan. At ito nga ay second wave na nga, no? Pangalawang ikot na ito sa mga bawat ospital. At marami na nga rin tayong mga kababayan ang talagang nakatipid na dahil nga sa sobrang mahal na nga po ng pagpapa-opera. So, simpleng bukol man yan o meron din tayong mga na-operahan na hernia, pole. So, laking pasasalamat po ng ating mga kababayan sa ganitong ang klase po ng programa na inihahatid po sa bawat pamilyang Novo Ecijano ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. At, yan, mensahe naman po kay galing kay Hermie de Guzman Baronda. Pangunawa na lang din sana sa driver. Sobra pong mahal ng krudo ngayon. Kaya kailangan niyang may mauwi sa pamilya. Ito po ay patungkol sa mga pulubi po na pinababa umano ng driver upang magsakay ng ibang pasahero. Yan po ang sana nga po is yan po ang kahilingan ni Sir Hermie na unawain na lang din po natin yung driver. Gayunpaman po para po sa mga kapwa pasahero ay nabasa ko nga rin po sa ilang komento na kung kaya naman po na bayaran na lang po yung 4 na pulubi na sumakay nang sa gayon po ay hindi sila pinababa. May nagpusa, ano? Opo. Depende rin sa sitwasyon din ng bawat nakasakay din doon sa jeep. So, hindi natin alam kung ano-ano yung mga estado ng kanilang buhay. So, ito po ang napakomment lang naman po ang ating kasama, Hermie.
doon sa in favor doon sa jeepney driver. At yan na nga po ang mga balitang nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli si Carmel Joy Miguel. At ito pong ating programa ay hatid pa rin po sa atin ng DPTV System and Technology. At ako naman po si Shane Tolentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Piccio. At nakasama rin po natin sina Jovelyn, Larissa, Amber, Elsa, Sir Roger Manuel sa ating CLS student intern na si Abigail. Kasama rin natin ang ating tech team, admin, editors, cameraman, and driver. Sa mga taga-subaybay naman po natin, magkita-kita po tayo muli sa araw ng Biyernes, alas 12 po yan ng tanghali. Kami po ang inyong mga kaibigang tagapagbalita at kakwentuhan dito lamang po sa ating programa. Double P. Love you.